So guys, in 2 weeks, nag-lose ako ng 10.3 pounds. Pero, this past 1 week, hindi ako nag-lose guys ng weight. Nag-stay siya sa 137.2. Kasi guys, nagkasakit yung anak ko. So, na-hospital siya ng 2 araw, mahigit. Kaya, yung pagkain sa hospital ang kinakain ko. Hindi itong pagkain dito sa bahay. Kaya hindi ako ganong nag-lose guys ng weight. Okay lang yun guys. At least hindi ako nag-gain. May nag-comment dun sa may vlog ko guys na buti pa daw ako nag-lose ng weight. Siya, ang kinakain lang lagi mga kamote, saging, mga ganyan. Pero hindi siya nabawasan ng timbang. So, meron tayo ng thinking guys na kapag ang kinakain lang natin, kamote, saging, mga ganyan, papayat tayo. Which is wrong. Kasi noon guys, nung mga high school siguro ako noon, college, ganun din yung kinakain ko guys. But, I've learned na yung mga pagkain na yun guys ay rich in carbohydrates. Okay? Yung mga pagkain na yun guys, saging, kamote, meron siyang nature sugar, yung tinatawag nila. Okay? So, mataas ang kanyang sugar content and mataas din ang kanyang carb content. Kaya kapag ang purpose mo ay magpapayat at ang kinakain mo ay mga saging, kamote, mga ganyan, hindi ka talaga papayat guys. Hindi naman ibig sabihin guys na magpapayat ka, hindi ka nakakain. Okay? It depends sa kung anong klase ng pagkain ang kinakain mo. Okay? Katulad man ng sabi ko guys sa aking previous vlog, mas maganda na ang kinakain mo ay mga protein-dense na pagkain. Kasi ang mga protein ay complex molecule siya guys, mas matagal siyang i-break down ng ating katawan. So mag-stay siya sa ating katawan ng matagal as nagagamitin ito ng ating katawan as fuel. Okay? Ito yung magiging source of energy natin. Not unlike sa carbohydrates guys, mas madali siyang ma-breakdown. Ibig sabihin, mas madaling maubos. There is only a certain time for the carbohydrates to be used as a source of energy. Kapag sobra-sobra yung ating kinakain, ma-store siya as fat sa ating katawan.
So, ito guys, it looks like marami itong kinakain ko. Pero guys, protein ito. So, mas matagal siyang mag-i-stay sa katawan guys. Kaya naman yung mga kumakain ng protein dense na pagkain, may ability sila to fast longer. Kaya naman ako guys ay isang beses lang ako kumakain sa isang araw, which is yung tinatawag nating OMAD or yung 1 meal a day. Okay? So, kaya kong mag-stay ng isang araw without eating. Ganyan. So, yung fasting ko is 24 hours. For example, ang kain ko nito ay 12 noon. So, kinabukasan, 12 noon ang kain ko. Halimbawa, kumain ako ng alauna, 1 p.m. So, kinabukasan ulit ang kain ko ng 1 p.m. Okay, so, within that 24 hours, hindi talaga ako guys nagugutom. Ang intake ko na lang is fluid, which is water. Pwede naman akong uminom guys ng other liquid like tea, coffee, as long as wala siyang sugar. Okay? So, sa mga nagpapapayat dyan, mali guys yung ating thinking na kakain ka lang ng mga cereal ka lang, oatmeal, mga ganyan. Yun actually guys ang nakakapagpataba. They have a lot of sugar in there, okay? Katulad nung cereal, dati guys nung college ako, yung oatmeal lang kinakain ko, tapos nilalagyan ko lang ng gatas or Milo. Ayan, ganyan. Which is, nakakapagpataba pala yun. Okay, tapos yung kamote, nilagang saging, mga ganyan yun, nakakapagpataba pa rin yun guys, kasi marami siyang sugar. Okay? Yung tinatawag nilang nature's sugar. Kaya mas maganda guys, ito, mga itlog, ganyan. Mga gulay na mayroong carb content, ganyan. Katulad ng carrots. Marami naman guys, halimbawa, kung sasabihin nyo na saan ka kukuha ng potassium, kasi ang saging, they are rich in potassium. May mga vegetable naman guys na rich in potassium, na pwede mong doon mo kunin yung potassium. Okay? So, mahalaga rin guys na kumain ng mga pagkain na may fat content, kasi ang ating katawan ay hindi, walang ability yung ating katawan to produce yung mga vital fat katulad ng omega-3. Okay, so kailangan natin kumain ng mga pagkain na rich in fat katulad ng nuts, avocado, ayan, salmon, mga ganyan. Kung tatanungin nyo ba ako guys kung nag-cheat ako ng pagkain, sometimes kapag nasa labas kami guys and may nag-aya sa akin, I will try to eat or taste the food kahit konti lang. But I make sure guys na yung kinakain ko in moderation. So, sa mga nagtatanong bakit nga ba ako tumaba guys, kasi nga kapapanganak ko. So, nag-gain ako guys ng madaming weight nung nagbuntis ako sa aking bunso or bunsunod. Ayan. Tapos, kaya ako nagpapapayat. Yung aking glucose guys ay medyo mataas.